salita ng Diyos ngayong umaga. Buksan po natin ang ating mga Bible o e-Bible sa Marcos 5:21. Mahaba po ito eh. So, hayaan niyo kung basahin mo na lang sa inyo. So, Marcos 5:21 to 43. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinungog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't pumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakarami nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sino humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang burok," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang." Walang isinama si Jesus noon maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin, "Inay, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na pinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos nito'y inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang Diyos po pagpala ng salita. Para naman po sa ating opening prayer, tinatawag ko po si Sister Adela. Salamat tayo ng mga panalangin. Ama namin po talaga, pinakamataas sa lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito na binigyan niyo po sa Lord sa amin mga makapagbigay Lord ng paulat sa amin. Lord, sa oras na to ay kami po ay dadama sa pinakamahalagang parte ng aming gawain, ang pakikinig ng inyong mensahe. Lord, kayo po ang maglinis ng bukal isipan ng bawat isa, Lord, at naway. Ang lahat ng manggagaling sa amin, nansahera ngayong umaga nito ay manggaling sa inyo, Lord. Naway, karunungan niyo po, Lord, na mamuna, Lord, at hindi po ang kanyang karunungan, Lord, at naway ang lahat ng kanyang ibibigkas
Amen. Magandang umaga po sa muli sa bawat isa. Magniligis po at ayan. Lahat po ng mga anak dito, have we ever greet our father kaninang umaga na po ba? Na-greet na po ba natin sila ng Happy Father's Day? Or kung gaano tayo ka-excited pag sumapit ng alas 12 ng ating gabi, i-greet natin yung mga kaibigan natin, yung mga boyfriend natin, kung sino mga mahalaga sa buhay natin ng happy birthday, happy monthsary, happy anniversary. Di ba gano'n tayo pag minsan? Minsan hinihintay natin yung alas 12, exacto 12 midnight, gusto natin silang greet. So ngayong araw ba, what time namin? 9:30 na. So 9:30 na, so meron ng 9 hours and 30 minutes na lumipas. Nag-greet na po ba natin yung mga magulang natin? Or kung wala man sila, na-whisper na ba natin na Happy Father's Day? Di po ba? So sana po, sa haba ng oras na lumipas, ay nag-greet na natin yung mga magulang po natin at naalala natin yung araw ng mga tatay ngayong linggo. Ayan po. So dahil ngayon po ay Father's Day, ako po ay nagpresenta na message ngayong umaga. So regalo ko na sa ating pastor bilang Father's Day ngayon. So ito po ang mensahe ng Lord na gusto niyang iparating sa bawat isa. So kung narinig niyo po yung kwento sa Marcos, meron po dalawang story, no? Yung story ni Jairo at yung story ng Jairo at kanyang anak at ng isang babae na nagdurugo. Kung narinig niyo po kanina. So dalawa sila. So sa aking pagkakaunawa, nung binabasa ko ito at pinag-aaralan, si Jairo ay kung narinig niyo po kanina kung sino si Jairo, sabi niya, si Jairo ay isang tapat na tagapamahala ng sinagoga. So ibig sabihin, si Jairo po nila isang leader. May mataas na katungkulan, kumbaga sikat. Si Jairo po dito. Si Jairo para sa akin dito ay nagre-represent siya ng mga tao na may mga people with authorities. Sila yung mga tao na may kapangyarihan. Represents the rich, mga may kaya. Represents fame, kasikatan. Sikat si Jairo dito kasi yung sa ilalim maliliwig nyo, may mga siya eh. Nalagay siya nagsabi na, huwag nyo na pagpulihin ng guro, patay na po. Kapag meron siya mga bodyguards na nagsabi na, patay na yung anak mo. Kaya naniniwala ko na sikat siya dito at well-known siyang tao, si Jairo. Siya rin na nag-represent ng mga tao na may mga title. Sila yung mga, nabawa, presidente, kapitan, basta may authorities sila, may mga titulo sila. So si Jairo ay nag-represent sa mga mayaman, sa mga sikat. So yung babae dito, para sa akin, sa pagkakaunawa ko lang po, no, may iba-iba po tayong interpretasyon sa mga talata ng Bible. So I believe na yung isa dito ng kwento, yung babae, they represent sila, the woman na nagdurugo ay nag-represent ng mga tao na nasa mababang kalagayan. Ayun yung pagkakaunawa ko na siya ay simpleng tao lang. Na yung isang babae sa kwento na to. So, dalawang klase ng tao na nag-represent sa story, isang mayaman at isang mahirap. So, gusto ko mag-focus tayo dito dahil mayaman tayo eh. Mag-focus tayo dito sa story ni Jairo. So, since ito po ay Father's Day, and kung tayo ay anak ng Diyos, ng hari ng mga hari, i-claim natin sa sarili na natin na mayaman tayo. So, pag-aralan natin yung buhay ni Jairo. Jairo means daw po ay God enlightens, na nagbibigay ng liwanag ng Diyos sa buhay ni Jairo. Yun daw po yung ibig sabihin ng kanyang pangalan. Pag-usapan po natin si Jairo dito. Sa story po kanina, kung narinig niyo po or naunawaan niyo, si Jairo ay ano po si Jairo dito? Isang leader at maliban sa leader, ano po siya? So siya, tatay. Tatay po si Jairo dito. Kasi, di ba sabi niya, lumapit siya kay Jesus, naipagsisikan siya kay Jesus para pagalingin yung anak niya may sakit. At parang agaw buhay niya siya. Si Jairo isang tatay dito. Di po ba? Isang story ni Jairo, sabi niya dito, nung nasa mga maraming tao si Jesus, may pagsiksikan talaga siya.
Sabi niya dito sa verse 24 na sumama si Jesus sa kanya. Ibig sabihin, niyaya niya si Jesus sa bahay niya na pumunta. Unlike dito sa babae na hindi po lang yung dalit niya, gumaling na siya. Si Jairo, niyaya niya si Jesus papunta din sa bahay niya para pagalingin yung anak niya may sakit. Di po ba? Minsan, kung yung anak niya na may sakit, minsan ganun tayo tayo yung mga may karamdaman na kailangan lang natin si Jesus Christ sa buhay natin or minsan, may sakit tayong spiritual. Meron tayong karamdaman. And blessed yung mga anak na ang mga magulang ay mga Christians or malapit kay Jesus Christ. Sabi nga po dun sa pag-aaral, no, mas mahirap daw akayin yung mga tatay sa mga gawain kay Lord or yayain magsimba yung mga tatay kaysa sa mga nanay. Kapag daw yung tatay yung naisama sa bahay, sa isang tahanan, hindi daw po mahirap yayain yung buong pamilya papunta sa simbahan. Pero kung nauna po yung ibang miyembro ng pamilya, medyo mahirap daw po silang yayain. So, dito, blessed, napaka-blessed ng anak dito kasi yung tatay niya na si Jairo, sinadya niya talaga si Jesus dun sa mga nagkakagulong tao para isama siya dun sa bahay niya. Po ba? Tapos nung habang sabi niya, nagmamakaawa ako, sabi niya. Pumunta siya, pagkakita niya kay si Jesus, ano pong ginawa ni Jairo? Hindi lang niya niyaya, di po ba sabi niya na kahit na may authority siya, nayayain tayo siya kapangyarihan. Di ba kapag ang presidente ngayon or mga may mataas na authority, magkukumandang sila na dala niya kahoy-kahoy, uli kayo nakasagi. O kaya message na, kamunta ka pa kayo, ipagsabihan daw. Di po ba? Wala nang effort. Pero dito si Jairo, nag-effort talaga na siya, napuntahan niya si Jesus dito. Ano pang ginawa niya? Hindi niya lang pinuntahan si Jesus, kundi lumuhod pa sa paanan nito. Di po ba? At nagmakaawa siya. Hindi lang siya lumuhod, nagmakaawa pa siya. Sabi niya, nag-aagaw buhay ko ang anak kong dalagita. Maawa po kayo sa akin na ipatong niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling. So, alam ni Jairo, nang kakayahan si Jesus Christ that time na magpagaling. So, anong ginawa po niya? Nag-effort siya, pumunta sa paanan ni Jesus at nagmakaawa sa kanya na pagalingin yung anak niya. So, kung imagine po natin, si Jairo ay napakatanyag, sikat, may kayang, mayaman. Ginawa niya ang bagay na yon para sa kanyang anak. Para lang siya ay gumaling. Kumbaga, lumuhod siya, nagmakaawa siya. Diba? Napakagandang karakter po ng isang magulang. Di po ba? Yung sa mga karakter na yon na gusto kong italakay sa inyo, yung karakter na yon ng mga magulang natin. To be specific, yung mga tatay natin. So, dito po sabi niya, si Jairo ay nagmakaawa. Ibig sabihin, binaba na yung sarili niya, nagmakaawa siya. Kumbaga, from well-known, wala na siyang pakialam Kahit ano sabihin ng ibang tao, o mga Luja, hindi ba makuha tayo, hindi ba? Sa kanya pere nyo, tinadala ka rin ng dalawang karang doktor, karang private hospital, huwag niya tayo kayo para pag makalunos ka Jesus Christ. At that time, na hindi pa naman talaga naniniwala ang lahat ng tao na siya ay nagpapagaling na meron siyang kapangyarihan, di po ba? Pero, dahil, minsan gano'n tayo yung balambing mo, tanabalo na, ang gawal tamo. Tuloy muna tayo. Lahat ng paraan na pwede natin gawin para gumaling yung mga mahal natin sa buhay, especially yung mga anak natin, gagawin po natin, di po ba? So, yung si Jairo dito, bilang tatay, lahat ng paraan ginawa niya. Even na lumuhod siya sa harap ni Jesus Christ, nagmakaawa siya, ginawa po niya, di po ba? Para lang gumaling yung anak niya. Ganun minsan yung mga tatay natin, di po ba? Pag may mga sakit tayo, lahat ng paraan, lahat ng ospital, lahat ng doktor, lahat ng klaseng ng gamot, gusto po nilang gawin para lang po mabuhay ka. Kasi yung anak niya dito, hindi lang siya basta may sakit. Nag-aagaw buhay po siya. So, malapit, kumbaga, near to death na yung bata. Di po ba? So, sabi ni Jesus, sabi dito sa story, ano po ginawa ni Jesus noong niyaya siya ni Jairo, nagmakawa sa kanya? Siya po ay sumama, di po ba? Hindi niya lang basta sinabi, kasi pwede naman niya sabihin na banggitin niya lang yung pangalan ng anak niya, gagaling na, di po ba? Ginawa ni Jairo ay sinama niya si Jesus
Jesus. Ang second characteristic po ng mga tatay natin is they bring home what's necessary. Dinadala nila sa mga tahanan natin kung ano yung mga kailangan natin. Di po ba? Si Jairo, kailangan ng anak niya ng kagalingan, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao para isama si Jesus sa bahay nila. Kasi sabi niya, ipatok mo lang yung kamay sa kanyang uluhan at gagaling na ang aking anak. Di po ba? Sabi niya doon. Kaya sabi po dito, ang mga tatay daw natin ay ginagawa lahat ng paraan para maibigay yung mga pangangailangan natin. Pangangailangan natin sa kalusugan, pangangailangan sa mga pagkainan, pangangailangan natin sa ating mga tahanan, sa mga bills natin. Ganyan daw po yung mga tatay. Sila yung nagpo-provide ng mga pangangailangan po natin sa bawat araw. Ayan. And then, sabi po dito sa story, yung sinama po, habang papunta pa sila, hindi pa sila nakakarating doon sa tahanan. May yung mga alagad po ni Jairo, dahil maraming tauhan si Jairo, yung pumunta na sila, excited na magbalita. Minsan pa kanyang tao di ba? Kapag ganda naman tayong chismis ba, gusto natin, i-share natin kaagad, or pagbalita tamo. Kasi nakaya, di ba? Kita mo yung Jollibee, ako ang mga-share. Share Jollibee ka ba? Bakit? Kasi minsan bida-bida ka. Minsan nga, gusto natin po na tayo sa balita. Gusto natin yung tayo yung nauna, di ba? Kasi puri tamit ang bida, tamit ang kaya kami may nigatamit ang balita. Ngayon, may mga tauhan po si Jairo na pumunta, sabi nito, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Sabi, patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. So, hindi lang nila binalita na patay na yung anak niya, sinabi pa nila na huwag na nilang abalahin yung guro. Ibig sabihin, marami po din papag-asa si Jairo. Di po ba? Isang gano'n tayo. Binalita na natin na hindi na maganda yung nangyari. Nakakapagsalita pa tayo ng mga bagay na makakasira ng kalooban ng isang tao. Na ibig sabihin na bigyan pa natin sila ng pag-asa. Hindi, ginagawa na natin silang hopeless. Sabi ng tao, may tiningan ng muwe, mo na abalahan ng guro. So kung kayo yung nasa kalagayan ni Jairo, ano kayang gagawin ninyo? Di po ba? Siguro ako, uuwi na lang ako, karipas na lang ako na, bala mo may late ko. Kasi kaya dadado na Jesus Christ, yan bala ako, may late ko, kaya tuloy ayagapan yung anak ko na mabiyaya ko para pagaling na Jesus Christ. Di po ba? Pero, sabi dito, ang galing lang ng story Ngunit na marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Diba, sarap po nun, na yung mga panahon, yung mga times na, especially mga tatay natin, yung mga panahon na wala tayong pag-asa, na hopeless sila. Kapag malapit sila kay Jesus Christ sa ating Panginoon, lagi na sinasabi na, meron ka pang pag-asa. Siya yung pag-asa natin. Yung makilala mo si Jesus Christ sa buhay mo, yun yung isang napakalaking pag-asa natin na kahit na may mga bagay na nawawala sa atin, meron pa rin pag-asa, di po ba? Sabi po dito ni Jesus, huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Sabi niya, have faith. No? Huwag kang mawala ng pag-asa kahit na sinasabi ng tao na wala, hindi ka nagagalit. Kahit sinasabi ng tao na hindi ka naaahon sa mga utang mo, na hindi ka na makakalaya sa kahirapan, na hindi ka na makakapag-aral, hindi ka na makakapag-graduate, hindi nalulusog yung kalusugan mo, hindi na magbabago yung estado ng buhay mo. Pero still, sabi ni Jesus Christ sa atin, huwag tayo mawala ng pag-asa, manampalataya lamang tayo. At ituon natin yung ating pag-asa kay Jesus Christ. Kasi kapag kilala natin si Jesus Christ sa buhay natin, walang imposible. Kahit nakahirapan, kahit kanangdaman, kahit kamatayan, kaya po natin mapagtagumpayan iyan. Katulad na lang ng story ni Jairo at ng kanyang anak, di po ba? Sabi dito, walang isinama si Jesus noon maliban sa mga alagad niya. Pumunta siya dun sa tahanan nila Jairo. At tinatnan niya yung mga kamag-anak kasi nga patay na yung anak ni Jairo. Anong nangyari po sa tahanan nila? Sila ay nag-iiyakan na po. Di po ba? Nag-iiyakan na sila at lumakagulgul na sila kasi wala na nga po yung anak ni Jairo. So, usually yun talaga nangyayari kapag nalaman mo na patay na isang tao, di po ba?
Nag-iiyakan yung mga kamag-anak, yung mga mahal sa buhay, nandun lang sa tabi. At umahagpis sila. Pero sabi ng Diyos sa kanila, sabi ni Jesus, bakit kayo iiyakan? Sabi niya, hindi pa siya patay. Tapos ano ginawa ng mga tao? Nagtawanan pa sila. Di po ba? Nagtawanan pa yung mga tao na nasa paligid na parang sinasabi na, hindi na sabihan mo na epamete. Di po ba? Isang ganun yung mga, ganun tayo eh. Yung masyado tayo mapanghusga, agad-agad na pinagtatawanan natin yung mga bagay na alam natin na nasaktan na nga yung tao eh. Baga, atin ang magluksa, atin ang maaga, atin ang ating karamdaman. Tapos tayo, parang masaya pa tayo. Ay, siguro, bagay po kayo yan kasi mga tili ang mga niya, di po ba? Pero sabi dito, bakit kayo nagtatawanan? Sabi ni Jesus. At pinatong niya ang kanyang, hinawakan niya ang kamay ng bata, sinabi niya, bumangon ka. No? Sabi dito, sinabi ni Jesus na, bumangon ka, ineng, sabi niya. At noon din ay bumangon ang bata at lumakad. No? Sabi niya dito, sinabi lang, minisper lang ni Lord na bumangon ka. Nakita natin dito yung kapangyarihan ng mga salita ng Lord. The moment na kinreate niya ang mundo, sabi niya, let there be light, let there be water, let there be sea, let there be animals, let there be man and woman. So, sinabi niya yun at nangyari lahat. Let there be dark. Di po ba? Lahat ng sinasabi niya ay nagkakatotoo. So, parang si Jesus Christ sabi niya, bumangon ka, ineng. There is power in the name of Jesus. Di po ba? Ang galing lang ng mga salita ng Lord. At yung mga tumatawa sa'yo, kapag si Lord dineclare niya sa buhay mo na magiging victorious ka, mabibigla na lang sila. No? Magugulat na lang sila. Ba, dati kakain natin niya, makanan niya, baby niya, magkasakit niya kay baby, lubog niya kay utang niya. Pero dahil menta nang para tayo kay Jesus Christ, pinahawakan natin yung pag-asa na meron sa Kanya. Nagbago yung estado ng buhay natin. So yung mga tao na tumatawa sa paligid natin, magugulat na lang sila. So wag po tayong alalayo sa presensya ng Lord at one time gulatin na lang natin sila. Di ba ba? Na i-declare natin sa buhay natin na yung mga chain ng poverty, chain ng broken family, yung chain ng kahirapan, ng mga karamdaman, i-break na po natin yung sa generation po natin. There is power in God's Word. Sabi niya, sinabi niyang tumayo ka, ineng, at tumayo nga ang bata. At ano po sabi pa doon? Nung pagkatapos po niya, pinatayo yung bata. Nung gumaling siya, spiritual yung bata. Sabi niya dito, sa verse 43, mahigpit na pinagbilin ni Jesus na huwag nilang sabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Dito po sa story, meron na siyang spiritual blessing. Ano po yung spiritual blessing ng bata dito? Yung nabuhay muli siya. Then, after po, nasabi pa ni Jesus sa kanya, bigyan niyo pa siya ng pagkain. No? Ang bait pala ni Lord, ang bait lang ni Lord dito sa story na to na pinagaling niya na yung bata at inutos niya para pakainin siya. So, ganun po tayo kamahal ng Lord kapag dumanas po tayo ng kagalingan sa Kanya. Kasi nung panahon na hindi pa natin kilala ang Panginoon Jesus sa buhay natin, tayo ay mga patay spiritual. Wala tayong pag-asa. Pero nakilala natin si Jesus Christ sa buhay po natin. Tayo ay binigyan na ng buhay at pinakain pa tayo. Di po ba? Binibigyan niya pa tayo ng pangailangan natin sa bawat araw. Sabi niya, binigyan na siya ng buhay at sabi niya, inutos niya pa na pakainin pa yung bata. So, kaswelo tamo po na binigyan na tayo ng buhay ng Lord at inutos niya pa na pakainin niya pa tayo. Ibig sabihin, ang Lord hindi niya pagkukulangin kailanman ang buhay mo. So, kaminsan nararanasan man natin yung mga panahon na salat tayo. Hindi sa lahat ng panahon po hindi sa lahat ng araw na walang-wala talaga tayo. No? May mga times na, yes, na problema tayo sa mga pangailangan natin. Pero, sabi po dito, katulad ni Jairo, maging katulad po tayo ni Jairo, na hanapin natin si Jesus Christ sa buhay po natin. Isip natin,
No? Tayo mga tatay, mga blessed na mga anak ninyo, pamilya ninyo, na dinadala nyo sila sa kanila, sa panambahan ng Lord, at inaakay nyo sila. Yun yung mga leader na nararapat sa paningin ng Diyos. Di po ba? Ngayon sa mga future tatay, sana nasain natin na dalhin natin si Jesus Christ sa mga tahanan po natin. Ipakilala natin si Jesus Christ sa mga magulang natin, sa mga anak po natin, sa mga pamilya natin, sa mga anak natin, sa mga mag-anak po natin. Bring Jesus home, especially sa mga taong patay kay Kristo na hindi nakakakilala pa sa Kanya, para mabigyan sila ng buhay na walang hanggan at makilala nila ang Jesus Christ sa kanilang buhay. Di po ba? At hindi lang sila bibigyan ng buhay, sila pa ay bubusugin physical. Ganyan kabuti ang Lord sa buhay po natin. No? Ganyan kabuti ang mga magulang sa buhay po natin na even na pinakamahirap or even na hubarin nila yung kanilang pagkatao, hubarin nila yung kasikatan nila, yung kanilang mga posisyon sa buhay, pagdating sa mga anak, i-give up po nila. Di po ba? Ganyan po yung mga magulang natin, especially yung mga tatay natin. So, pero kung piling ninyo yung mga tatay ninyo, hindi ganon. Paiba-ibang representation po kasi ng pagmamahal ng mga magulang po natin. Meron mga magulang na hindi sila showy, especially mga tatay. Kasi ano sila tawag dito, parang masculine sila kung gumalaw. Lang sigala kayong family, di po ba? So, may mga tatay na hindi sila nag-express ng kanilang love sa kanilang mga anak or sa family. Meron naman mga magulang na expressive sila. From time to time, sinasabi nila na, mahal kita, I love you, ganyan yung mga tatay. Pero mga tatay naman na ang love language nila is yung mag-provide para sa family. Para sa kanila, yung mabigay yung pangailangan ng mga anak, ng buong pamilya, yun yung parang pinakatrabaho sa pamilya. Meron naman tatay na pagbibigay ng protection sa kanilang mga pamilya, yun yung parang para sa kanila, yun yung trabaho nila bilang tatay, bilang ama ng kanilang mga tahanan. So, may iba-iba pong characteristic or iba-ibang tawag dito, may iba-iba po silang paraan. May iba-iba silang paraan kung paano nila ipakita yung pagmamahal nila sa kanilang mga anak at mga magulang. And dito po sabi, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Ama, ang ating pinaka-the best Father na we could ever have. No, sabi dito, di ba noong tayo ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesus at di pa natin siya kilala sa ating buhay. Anong ginawa po ng ating God the Father para pumaabot niya tayo, para mapagaling niya tayo. Di ba binigay niya ang Panginoong Jesus para matubos tayo sa pagkakasala at gumaling yung mga spiritual life natin para magkaroon tayo ng bagong buhay. Di po ba? So even yung pinaka-greatest na meron siya, binigay niya para sa atin. Kaya ating the best Father na pwedeng magkaroon tayo, yung makilala natin ang ating Diyos ang Diyos sa buhay natin, na siya yung naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan ngayon po ba? Ngayon, sabi niya dito, maging si Jesus Christ ay give up niya yung kanyang throne para bumaba dito makasama natin at tubusin tayo sa mga pagkakasala natin, maipako siya sa krus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Yun yung mga tatay natin na lahat ay kayang ibigay, lahat ay kayang i-give up para sa iyo na kanyang anak. Minsan hindi lang din natin nararamdaman yun. Nakala natin na buti pa yung ibang mga pamilya, buti pa sila, may tatay na ganito, may tatay na ganyan. Pero ang Lord hindi po nagkamali na sila yung pinili na maging magulang mo. Hindi po nagkamali ang Diyos na sila yung naging tatay mo. Di po ba? Sabi po, hindi ko pa maintindihan yung sulat ko. Hindi ko po mauna kasi mamadali po ako kanina. Pasensya na po. Ayan, parang dito lang sa story na to. Tayo kwento ko lamang po, no?
leaks na. Hindi pa, parang naluluha lang kasi share kasi niya sa akin. Hindi ko alam na yung story pala na, kala ko sila, kuya niya kasi si Manggay, kung kilala niyo po si Manggay. Si Jade na, yun sa Consuelo, hindi siya nag-duty dito. So, kuya niya si Manggay, isa sa mga favorite na basketballista ng mga kabataan natin, si Mark at Jade. Yes. So, akala ko sa kanya is, sila yung isa sa mga buong pamilya na nag-serve kay Lord. Though, hindi niya pa kasama yung mga magulang niya, pero alam ko okay sila. So, na-share niya sa akin yung may kumantuhan kami. Hindi, hindi man po, naghiwalay na po yung mama at papa ko, sabi niya. Yung pandemic lang po, sabi niya. Ay, kailan lang, sabi ko nun. Oo nga po, pinito, si mama ko po kasi, tapos, yung papa ko na lang po yung kasama namin ngayon. Kasi yung papa niya nagdating sa kanya, nagdating ng tanghalian niya, sumundo sa kanya, kay Jean. Sabi ni Nina mo, ay, papa's girl ka talaga, no? Sabi ko, ay, swerte mo naman sa papa mo. Sabi ko, ang lapit niya sa inyo. Tapos siya, oo nga, sabi niya, kasi yung papa ko, no read, no write, yung papa niya. Sabi niya, kaya, nag-isikap din sila magkakapatid na mga graduate sila ng college para, alam mo yung heart niya na para makatapos sila and then maging proud yung ibang tao sa family niya. Nag-gets po ba yung gusto ko sabihin na kung hindi man kinaya ng mga magulang natin yung parte ng buhay natin na maihahaw tayo sa kahirapan, at least tayo mga anak ng dad, gawin natin yung kaya natin para mabago ba yung estado ng buhay natin na kung wala ka sa pamilya ng mabisyo, ng mga may bisyo, i-bring po natin yung shade na yun sa atin na mismo. Putulin na po natin yan. No? Kung tayo ay nanggaling sa pamilya na mahirap, huwag po natin i-claim sarili natin na mahirap ako. Kailangan i-claim po natin sarili natin, anak ako ng Diyos, anak ako ng hari ng mga hari, anak ako na may-ari ng mundong ito, mayaman ako. Yung po lagi tatak natin sa isip natin. So kung galing tayo sa pamilya natin, wala sa pamilya natin na nagtapos, at walang nakatungtong na isang nasa kolehiyo, kailangan putulin po natin yung sa generation natin. Sikapin natin na kahit mahirap, pero kung isa natatayo sa family natin na mag-stand para sa atin na ako yung magdadala sa pamilya ko at ako yung babago ng estado ng buhay namin. At puputulin ko na yung generation, yung chain ng kahirapan, yung chain ng addiction, yung chain ng pagiging broken family, yung chain na may karamdaman. Putulin na po natin yung sa generation po natin. No? Sabi ko nga, kung maswerte tayo, kung nandiyan pa yung mga magulang natin, yung mga tatay natin na tayo sumuporta. Katulad po ng mga story na narinig ko na before sa mga kabataan. So may ibang story po tayo ng mga pamilya natin. So, merong nag-testimony na hindi sila buo, kailan lang sila yung family nila. So malalaki na sila na nag-iwalay yung mga magulang niya. Meron naman story na bago siya sinilang na naghiwalay na sila ng magulang niya. Meron naman ng pamilya yung nanay, meron ng pamilya yung tatay. Meron naman isang pamilya na iwan sa kanila. May isang magulang na naiwan sa kanila. Meron naman pamilya na buo nga, pero parang broken din naman. No, narinig ko yung mga story sa mga kabataan. Sabi niya, nag-testimony yung isa na sabi niya, biyak siya na bakit broken family sila, na naiingit siya sa mga youth na buo yung pamilya nila, na nakikita na buo na dyan nanay yung tatay nila, kasi happy family sila. And then nag-testimony yung isang buong pamilya. Tumayo siya, sabi niya, yes, buo po kami, may nanay at tatay kami sa isang pamilya. Pero para kami broken family. Kasi di ko naman maisama yung tatay ko sa simbahan, sabi niya. Oo, sa paningin niyo masaya kami, sa paningin niyo buo kami. Pero deep inside, broken po kami, sabi niya. Meron akong, akala niyo lang minsan na naiingit kayo sa mga pamilya na buo, nandiyan yung mga magulang nila. Pero hindi natin alam yung mga pinagdadaanan po ng
may gusto po nun. Especially yung mga bata. Wala pong may gusto nun. Kaya, sa generation natin, lalo sa mga kabataan, kung mag-build pa tayo ng mga pamilya natin, sikapin po natin na ipanalangin po natin yung magiging partner natin sa buhay. Maging mahusay po tayong leader na isang tatay na kayang gawin ang lahat, even na hubarin yung pagkatao niya, yung kasikatan niya, para lang mabigay yung pangangailangan niya dun sa mga anak niya. Tatay na kayang ibaba yung sarili niya para gumaling yung anak niya. Tatay na idadala ka, papakilala si Jesus Christ sa buhay ko. O ba? Sa generation natin, maging mabuting tatay po tayo. At paano po tayo magiging mabuting tatay kung hindi natin kilala yung ating ama? Hindi po ba? So, seek po natin kung gaano mabuti ang Diyos sa buhay natin, na even yung kanyang anak, binigay niya po para sa atin, para lang matubos tayo sa ating pagkakasala, para lang bumalik tayo din sa ating karamdaman, yung mga spiritual sickness po natin. So, napakabuti po ng Lord sa buhay po natin. And praying na lahat po tayo ay, kahit ngayong araw, ay greet naman natin yung mga tatay natin, ipagmalaki natin sila. Kung namamaylay mo nga yung mga kaibigan mo, yung teacher mo, yung classmate mo, bakit hindi mo i-greet ngayon yung tatay mo? Siya naman yung maging bida sa buhay mo muna, no? Pasalamat tayo sa kanila sa mga sacrifices nila. And then, kaya ako naluluha kanina. Kasi, nagkakantuhan kami ni Jade. Bakit magkwento niya yung tatay niya? Sabi niya kasi si Papa ko, Norin Noray, sabi niya, hayo, sabi ko, pareho sila ni Papa ko, kasi mahalo sila ng asawa, sabi ko, ayo, ay ganyan din sila noon, mahalo sila ng asawa. Kaya sabi niya, gusto namin din makatapos, para pagkalaki kami ng, kumbaga maging proud yung parents nila sa kanila. So, nabalik-kwentuhan kami. Nakwento ko si Papa ko sa kanya. Sabi ko, alam mo si Papa ko. Sabi ko si Papa ko, nung bata ako, nasaksihan ko kung gano'n siya na nagsakripisyo para sa amin. Sabi ko, okay lang sa akin, hindi kami nakatapos ng pag-aaral. Kasi marami kami eh. Naintindihan ko yan at hindi ko siya sinisisi para doon. Nawawangan ko siya. So, sabi ko, na-share ko lang yung mga sacrifices ni Papa ko ng bata kami. Kasi, dahil magkakasunod nga kami. So, kapag nagpapakasyon po kami sa Manila, nagtatrabaho kasi sa mga lumber. So, yung mga, pag dumating po yung mga kaway sa trabaho nila noon, pinapapa po nila yung mga kabala. Mga good lumber, pinapasabi niyo sa balikat niya. So, sabi ko nga, kung titignan niyo yung balikat ni Papa ko ngayon, makapal yun kasi sa kapal po ng kalyo. Sa tagal po ng patuwan na nagtrabaho siya para makapag-aral na, para mabigay po yung pangangailangan namin. So, ngayon, sabi ko kay Jimmy, matagal siya nagtrabaho. Tapos nung nagsara na yung kumpanya nila, nagpatayo siya ng bahay dyan. Parang kami siya nakasama sa bahay. Tapos sabi ko, dahil wala na siya trabaho sa kahoy noon, 16 years old pa lang, kahoy na yung nabibuhay niya. So wala siyang idea sa ibang mga trabaho po dito sa probinsya. Pero hindi po hinayaan ng papa ko niya, hindi siya makapag-provide para sa family niya. Nag-aral siya magtanim, nag-aral siya gumakas, nag-aral siya mag-construction. Yun po yung mga ginawa niya para na makapag-provide po sa family niya. And then sabi ko, one time sabi ko, nagkaroon siya ng problema sa mental issues niya. Sabi ko, kaya to kay Jane, na hindi ko
ko alam kung depressed siya, kung may mga inisip siyang problema, hindi namin alam. Kasi nagulat na lang kami sa nangyari sa kanya. So, sa mga nakalaalam ko nung story na yun, alam niyo po yun yung nangyari nung si Papa ko, biglang nawala. Hindi ko alam kung Cavite ba yun, Batangas. Umuwi siya ng probinsya at hindi niya alam paano rin siya nakauwi. Lagi niya sinasabi na may mahabol sa kanya, gusto siyang patayin. Di po ba? And then, alam niyo po, nung pag-uwi niya ng probinsya, alam siya, tumakbo siya doon sa church po doon, sa likod po ng anointed. Doon siya tumakbo at doon siya nagtago. Alam mo yun, tapos nung sabi ng tita ko na nawawala yung papa mo kasi hindi namin agad nalaman niya nawawala pala siya ng umaga. Sabi niya, umalis siya ng alas 6 dito at ngayon tanghalian wala pang pagkain. Siya kasi yung cook doon, wala pang pagkain. Sabi niya, hindi pa siya bumabalik. Alam ko, sabi mo baka nawawala siya. Alam niyo po yun na minessage ko si papa ko na sabihin ko sana na panasan ka. Tapos parang nag-guilt ako. Kasi yung messenger ko, na friend ko naman siya, last na-text ko siya or na-message ko yan sa kanya, 2 years ago pa. So, sabi ko, tagal ko na pala hindi nakamusta yung papa ko, tagal ko na pala siyang hindi na-message, sabi ko. Sabi ko sa isip ko, sorry pa, sabi ko, tagal na pala ng panahon na hindi tayo nag-usap kasi nga nagkatrabaho siya messenger. So, parang nagka-guilt ako na tagal ko pala siyang hindi na-message. Tapos, na-message ko pa siya that time na sa ganong sitwasyon pa na hinahanap namin siya. So, nawawala siya. So, yun, nagkaroon sa kaya sabi ko, lagi ko sinasabi sa mga kabataan na lagi nyo i-message yung mga magulang ninyo, lagi nyo po silang kumustahin, lagi nyo paalala sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. Kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan natin pwedeng sabihin yan, hindi natin alam kung hanggang kailan po natin mapaparamdam sa kanila yun. At ngayon parang sikapin po natin na maging proud yung mga magulang po natin sa atin. So kung may mga pagkukulang man sila, kung may mga bagay man na hindi nabibigay yung mga magulang natin, pero sure ako na katulad ni Jairo, ginawa niya yung best niya para maibigay yung kailangan mo, maidala sa iyo yung kailangan mo. Naniniwala po ako sa mga magulang na minsan masyado lang tayong mas nag-expect ng mga anak na gusto ko ng ganito. Kailangan ko ng bagong sapatos, may liga kami. Kailangan ko mamaya jersey. Pero hindi kayo provide ng magulang natin eh. Di po ba? Hindi nila kaya. At wag po natin silang sisihin sa bagay na iyon. Sadyang may mga bagay lang na hindi lahat kaya ibigay ng mga magulang po natin. At sana po maunawaan po natin iyon. So, kaya ngayon sa sitwasyon ni Papa ko, lagi mo sinasabi sa kanya na pinag-message ko siya. Sabi ko, papagaling ka pa. No? Magpagaling ka pa kasi yung mga sa pangarap po namin magkakapatid, hindi mo po kami nakatapos. Nangarap din kami one time na mabigyan naman namin ng magandang buhay ng magulang po namin. Yung mabayaran naman namin yung mga sacrifices po nila sa amin. Kahit na hindi namin natupad yung mga pangarap po namin sa buhay. Pero sinisigurado po namin na sa generation po, sa pamilya po na pinubuo namin, sisikapin po namin na matupad yung mga pangarap po ng mga anak namin para mabago naman yung estado ng buhay, mabago yung tingin po ng ibang tao sa amin. Ayun na po yung ko sinasabi sa kanya na pagpalakas pa siya, babawi kami sa kanya, and still praying na mabago na po yung kalagayan na ngayon. So, yun lang po yung lahat ng nag-worry. Nag-worry ako yung pag-minsan, di ako makatulog pag maingay yung aso. Para pakanamdam ko lagi may tatawag sa bintana namin, kakapag sa akin na may magbabalita. Sabi ko, Lord, huwag sa Lord, huwag mo na. So, ngayon ko naramdaman na masakit pala naman ng magulang. Parang hindi ganun kadali lalo ng tatay, lalo sa mga babae. So, sabi kay Lord, wag mo na, kaya mo muna maranasan ng papa namin na yung kaginawaan ba, yung wala siyang naiisip na mga babayaran ng utang. Sabi ko sa mga kapatid ko nga, one time kumamita ka pa, sure ta ako pag okay na. Sabi ko, pasyala na yung mga kamesip ko. Sabi ko, alam yung mga simple bagay lang na nagagawa naman natin sa pansarili natin, nabibigay naman natin yung mga pansarili natin, pero sa magulang natin, hindi po natin magawa. So, nakakagil po yan bilang anak. So, bilang mga anak ko, mga
nanay, mga katatay, bigay po natin yung best na kaya po natin sa kanila. Pumawi tayo po kanila, wag po natin sila sisiyan sa mga sitwasyon na meron po tayo ngayon. No? So, sa atin po, we are so blessed na makilala ang Panginoon Jesus sa buhay natin. Na nabigyan tayo ng buhay, bigyan tayo ng pag-asa, na kung meron ng karamdaman sa mga tahanan natin, sa pamilya natin, karamdaman na hindi nakikilala ang Panginoong Jesus, huwag po tayo magdalawang isip na pag-pray po natin sila. Tawagin po natin ang pangalan ng Diyos sa buhay nila para magkaroon din po sila ng kagalingan ng buhay. No, sana po ay ngayong araw, mahalin po natin yung mga magulang natin, especially tatay natin, at maging proud po tayo sa kanila. Bring Jesus to your homes. No? Sa pag-uwi po natin, bitbitin po natin yung pagpapala ng Diyos, bitbitin natin yung kaligtasan na nagmula kay Lord, na even yung kanyang, sabi nga doon sa song na, you are a good Father. That's who you are. Sabi niya, napakabuti mong tatay. At walang katumbas yung pinakita mong pagmamahal sa amin na even ang iyong bukod na anak ay sa isang anak, kaya mong ibigay sa amin. So, ganun din po yung mga tatay po natin na even yung pinakamahirap na bagay na pwede nilang gawin ay ginagawa po nila. So, maiba-iba lang po sila sa paraan. So, yun naman po nawa po ay napagpala po ang bawat isa. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Manaming banal na makapangyarihan sa lahat na siyang magmahal sa amin ng tunay at tapat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig na walang hanggan, sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Salamat, Lord, sa pagmamahal na ito. Salamat sa pagpapatawad na ginawad mo po sa amin upang kami po ay gumaling sa aming mga karamdaman, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang kami ay maligtas sa kapahamakan, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-asa na binigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa iyong butong na anak na iniligtas kami sa aming sa kamatayan, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras nito, sa mga mensahe mo. Maraming salamat po. Especially, Panginoon, sa pagiging mabuting tatay mo po sa aming mga anak mo. Kami, Lord, ay pantay-pantay sa iyong harapan. Walang mahirap, walang mayaman, walang nagkasala, walang malinis sa harapan niyo. Bagkus kami po ay pantay-pantay at kami mahal ninyo, Panginoon. Lord, dalangin namin sa oras nito ang mga pamilya namin na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Nawa, madala namin, Panginoon, ang pagpapalang ito, ang pangalan mo sa aming mga tahanan upang kilalanin ka ng buo ng pamilya, Panginoon. Dalangin din namin sa oras nito, Panginoon, ang aming mga tatay sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ang aming mga magulang, aming asawa, ang mga tatay po ng Epistle of Christ Church, Panginoon, na pagpalain mo kanilang buhay. Bigyan mo po sila ng kalakasan sa kanilang pagtatrabaho. Bigyan mo pa sila ng karunungan sa kanilang mga ginagawa sa bawat araw, kung paano nila may raos sa bawat araw ang mga pangailangan ng pamilya, kung paano pa nila mas maparami yung kanilang mga resources, Panginoon. Bigyan mo po sila ng katalinuhan, maging ang kanilang mga may bahay, kanilang mga asawa, Panginoon, upang matugunan ang katustusan ng maayos yung mga pangailangan po ng mga anak. Dalayan ko lang yung mga tatay ngayon na nananalig ko, bigyan mo pa sila ng kalakasan sa pagtatrabaho, bigyan mo po sila ng puso na ikaw yung inuuna, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng mga anak mo, salamat sa pagiging tatay mo sa bawat isa. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ang magbigay palagi ng pag-asa sa amin sa mga panahon na wala na kaming pag-asa, Panginoon. At dalangin namin, Lord, ang mga tao na nakapaligid sa amin, Panginoon, na kami po ay pinakuhusgahan at nawawalan ng pag-asa, Lord. Hayaan mo nga po na patunayan ng iyong kapangyarihan na kami po ay blessed, Panginoon, na kami ay nasa presensya mo, Panginoon. Natayaan mo nga na sumingaw sa aming mga katawan yung mga miracles mo sa buhay po namin. Natayaan mo na mga taong tumatawa sa amin, Panginoon, ay mabigla
na mga kapangyarihan mo, na mga milagro mo, na mga pagpapala, na rumaraga sa mga breakthroughs, mga katagumpayan po sa aming mga buhay, Panginoon. Loobin mo nawa ang mga buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Ay gamitin mo upang mabago ang takbo ng mga buhay po namin. Nasa generation po namin, Panginoon, i-break po namin yung chain ng kahirapan. I-break namin yung chain ng karamdaman. Yung chain ng pagiging broken family. Yung chain, Panginoon, ng mga kahinaan. I-break mo nga po, Panginoon, ang chain ng kalungkutan, ng takot, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan mo nga, Panginoon, itiglig mo ang mga leaders mo sa lugar na ito, ang mga anak mo, maging ang mga wala na mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon. Hayaan mo nga na kami po ay itayo mo. Hayaan mo, Panginoon, na maging victorious kami sa harapan mo, Panginoon. Sa gayon, Lord, ang mga tao, Panginoon, ay madala namin mas maniwala, Panginoon, na kami ay naglilingkod sa hari ng mga hari. At ang aming tatay ay aming great provider, na ang aming tatay ay siyang great leader, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay mo. Sabi mo nga, Panginoon, na kami po ay humingi sa iyo at kami po ay iyong bibigyan, Panginoon. Lord, sa oras nito kami po ay piniling ng kagalingan sa anumang karamdaman na meron ang aming mga pamilya. Amin pong itong nilulumot, nagmamakawa sa inyo, Panginoon. Nahihiling namin ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Kagalingan sa buhay ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, alam namin na ikaw ang makapangyarihan at sa iyong pangalan, Panginoon, lahat ng bagay na namang spirit, Panginoon, ay susunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin ang mga may sakit. Dalangin namin ang mga resources po ng bawat isa, ng aming mga tatay, ng aming mga magulang. Dalangin namin ang pag-aaral ng mga estudyante. Dalangin namin, Panginoon, na maging matagumpay ang bawat isa sa lugar nito, Panginoon. Maging matagumpay man kami, hayaan mo nga po kami maging mababa sa inyong harapan. At ang tanging pangalan mo lang ang aming maitaas. Ang mabigay po namin ng glory ay sa inyo, Panginoon. Kami po ay wala, kami po ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Ngunit dahil sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo sa amin, dahil sa kagalingan na binigay mo po sa amin, kaya namin nagagawa ang mga bagay na hindi namin noon kayang gawin. Salamat, Panginoon, sa pag-asa at kami patuloy na pangakawakan namin yung pananampalataya namin, Panginoon, sa kung ano yung mga sinabi mo sa mga buhay namin, Panginoon. Ano mang bagyo, ano mang pagsubok, aming pagdaanan. Hayaan mo nga po, Panginoon, na kami po ay bigyan mo ng kalakasan, Lord, upang mapagtagumpayan po namin ngayon. Maraming salamat sa buhay po ng aming mga tatay. Salamat sa mga pamilya po namin. Hayaan mo nga po, ngayong araw na express po namin ang aming pagmamahal po sa kanila. Salamat, Lord. Maraming salamat sa mensahe mo. Salamat sa umagang ito. At patuloy ka namin pupurihan at pasasalamatan sa aming mga buhay. Ito ang masamot piling at dalangin sa matapis na panagawa ng